Nagsimula sa mga haka-haka na kukuha daw ang Pilipinas ng multi-role combat aircraft sa South Korea. Pero ngayon ay hindi na ito chismis lang, yan ay matapos i-anunsyo ng South Korea na aprobado na umano ang mga fighter jets para sa Pilipinas. Alamin na buong detalye mamaya. At sa Middle East naman, naka-alerto ang Iran dahil sa banta ng Israel na maitutumba sila sa libing ni Khamenei. Pero tugon ng Iran ay gagawa sila na matinding atake sa Israel kung tatangkain umano ng Israel na guluhin ang libing ni Khamenei. Sa mga nakaraan nating update ay naitampok natin kung gaano na nga ba kalakas ngayon ang Philippine Navy dahil sa unti-unting pagdami ng mga barko nito, at bukod sa pagpapalakas ng puwersang pandagat ng Pilipinas ay nakatuon din ang administrasyon sa pagpapalakas ng hukbong panghimpapawid nito. At noong Huwebes ay kinumpirma na ng mga mamamahayag sa depensa at mapagkukunang balita sa South Korea na dandel o kasado na umano ang paggawa sa mga fighter jets para sa hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Kahit wala pang opisyal na anunsyo mula sa Department of National Defense ay kanila nang inilabas ang ilan sa mga detalye nito. Ayon sa mga ulat ay 20 KF-21 Borami ang kukunin ng Pilipinas at ang iminungkahing pakete ay nagkakahalaga ng $2 billion. Pupunduhan umano ang 70% mula sa Export-Import Bank of South Korea at ang 30% naman ay mula sa Pilipinas, at inaasahan ang paghahatid sa pagitan ng 2027 at 2029 sa ilalim ng Revised Horizon 3 Modernization Program ng Pilipinas. Bukod sa KF-21 Borami ay kinumpirma din ng Philippine Air Force ang iba pang mga paparating sa bansa, kabilang ang FA-50 Block 70 Light Fighter Jets, C-130J Super Hercules at S-70I Black Hawk Helicopter. Pagpo-procure po ng ating mga platforms that would help sustain our presence po, especially po sa West Philippine Sea and sa pagdedepensa ng teritoryo, kagaya nga po ng mga FA-50s na ating ine-expect. Also, yung C-130J, which will also help in sustaining our mobility requirements, lalo na nga po ngayon na medyo sunod-sunod po yung mga humanitarian assistance and disaster response operations na nagkakaroon po tayo. And also yung pagdating din po ng ibang fleet ng ating Black Hawk helicopters to sustain our requirements din sa mobility and sa HADR. A very good time to be in the Air Force right now because of yung mga equipment that we have. We have the largest fleet of Black Hawks in Southeast Asia. So makabagdo po ang ating mga equipment ngayon. We have procured this brand new, and also meron nga po tayong mga paparating pa na ibang equipment. Marami po ang ating platforms. Matagal ng pangarap ng Philippine Air Force na magkaroon ng multi-role combat aircraft, at ngayon ay tila natupad na nga ito. Ang KF-21 ay isang twin-engine multi-role combat aircraft at ilan sa mga taglay nito ay ang CMS-Stealth technology. Mayroon itong external at internal weapons bay, better avionics, active electronically scanned array radar, more effective electronic warfare, supersonic interception at cruising capabilities. Ayon sa mga pagsubok ng South Korea ay mas mahusay umano ito kaysa sa Eurofighter Typhoon ng Europeans, maging sa F-16 fighter jets ng Amerika. Sa ngayon ay mayroon lamang 11 FA-50 light fighter jets ang Pilipinas, at mayroon pang mga karagdagang paparating na upgraded FA-50, at sa mga susunod na 2 taon ay inaasahang maihahatid na sa Pilipinas ang mga KF-21 Borami na ito. Mula nang i-unveil ng South Korea ang KF-21 ay marami ang nagka-interes dito, tulad ng Indonesia, UAE, Saudi Arabia at Poland. At noong ika-79th anniversary ng Philippine Air Force noong Miyerkules ay hinimok ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng Philippine Air Force na panindigan ang pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo, disiplina, integridad at mapanatiling tapat sa kanilang tungkuling konstitusyon na protektahan ang sambayanang Pilipino at ipagtanggol ang mga demokratikong institusyon ng bansa. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism,
discipline, and integrity. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. Today, we also recognize those whose exemplary performance has brought honor to this institution. To this year's awardees, congratulations. Your At sa ibang balita naman mga kabayan, nakalagak na ngayon ang labi ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Yan ay matapos itong masawi sa unang araw ng pag-atake ng pinagsanib na puwersa ng Israel at Amerika noong February 28. Kapansin-pansing magaan ang kabaong ni Khamenei dahil ayon sa report ay dahil lasug-lasug ang katawan nito dahil sa matinding airstrike. Humagulgul naman sa iyak si Galibaf habang tila naiirita naman sa kanya si Arachi. Habang nakuha na naman ng larawan si Vahideh, ang matagal nang hinahunting ng Israel dahil siya umano ang utak sa mga pag-atake ng Iran sa mga karatig bansa na maging ang Pangulo ng Iran na si Pezeshkian ay hindi siya kayang kontrolin. Naruroon din ang iba pang mga matataas na opisyal ng rehimen pati na ang delegasyon mula sa iba't ibang mga bansa tulad ng Russia, Pakistan, Turkey, Lebanon, Afghanistan, Turkmenistan, Oman, Azerbaijan, Uzbekistan, Bangladesh, Kyrgyzstan, Tajikistan, Egypt, Georgia, Armenia, Malaysia, Iraq, Qatar, Thailand at China. Kasabay niyan ay nagbanta ang Israel na may itutumba sila sa araw ng burol at malamang ang target dito ay ang anak nito na si Mojtaba Khamenei na di umano'y bakla. Pero sa araw ng burol ay walang nagpakitang Mojtaba Khamenei sa lugar habang nakaalerto naman ang buong puwersa ng Iran at handa umanong umatake kapag tinangka ng Israel na guluhin ang burol o libing. Sa ngayong tigil putukan, ang Israel ay ipinasilip naman ng kanilang pagsubok sa kanilang bagong mga pangdepensa at pang-opensibang sandata tulad ng remote control anti-drone na Smash Hopper. Isa pang pangontra sa drone na tinatawag nilang Iron Wasp. Habang nagsagawa din sila ng precision test sa kanilang ballistic missiles na LORA.